Okay, magandang araw po mga kababayan. Ito po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Ngayon po pag-usapan natin, iwanan muna natin si Robin at saka si BP Sara, no? Siguro naiinis na kayo eh. Dito naman po tayo sa mga Tulfo. Hindi po ako makapaniwala. Akala ko po si Raffy Tulfo lang ang pati pala yung kapatid niya. Ano ba yan? Yun na siguro ang Tatak Tulfo, no? Tatak Tulfo. Sino pong tinutukoy ko? Yung bunso niyang kapatid, si Erwin. Yun bang dating secretary ng DSWD na ewan ko ba kung bakit natanggal ba o nag-resign po, ano kaya? Tapos ngayon, from DSWD, dito po siya napadpad sa Kongreso. Wow! Level up. Siya po yung pumalit, siya po yata yung pumalit doon sa yung representative ng ACT-CIS, yung asawa daw ni Raffy Tulfo, yung asa-asawahan, hindi yung original wife hindi yung abandoned legal wife ni Raffy Tulfo, na pwede na nga siyang ipatulfo dyan sa ginawa niyang yan. Yung si Julie Licop Pearson, yun po ang abandoned legal wife. Naku, kung ako kay Pearson, ipatulfo ko yan eh. Back to Erwin. Kasi po, napanood natin yung, ewan ko napanood nyo napanood ko yung budget hearing doon sa Kongreso. Yung dinidebate siya, kinu-question siya ni Congressman Ed Silagman. Kaprobinsya natin yan, Albay. Tinatanong siya tungkol doon sa confidential fund ni Pangulo, ng executive, the president and the vice president. Kasi nga po, nagpapalapad papel. Nagpapalapad papel kay Pangulo. Siya po yung nag-sponsor nung budget for the president. Tapos, alam mo, pareho sila ng karakas ng kuya niya. My goodness. Kahiya-hiya naman, uy. Sikat kayo ng mga tao, tapos alam nyo, naglalakas loob kayo na pumasok sa ganyang klaseng trabaho na hindi nyo naman pala kaya. Kaya ako, hindi ako maglalakas loob na pumasok sa Kongreso o sa Senado. Kasi hindi ko kaya. Hindi ako abogado. Hindi naman ako genius. Pero itong mga taong to, ang lakas ng loob po. Porke mga sikat. Ginagamit nyo lang yung kasikatan nyo eh. Alam nyo kasi na mananalo kayo dahil yung mga tao, yung mga Pilipino, mahilig sa sikat. Kaya, you're taking your opportunity. Opportunista. Yun na nga po, doon sa budget hearing, tinanong siya, maraming tanong. Siyempre, magaling pala ito si Ed Silagman. Siyempre, diyan na yan tumanda. Diyan na yan tinubuan ng kurakding sa politika. Hindi niya po masagot yung mga tanong. Yung tungkol sa, my goodness, ang itinatanong sa kanya, very basic questions, tungkol doon sa
ini-sponsoran niya na bill. Alam mo, kung ako yun, nakakahiya po. Kung ako, aalis na lang ako doon sa podium. Magtatago na ako. Hindi na ako babalik. My goodness. Congressman, hindi makasagot. Parang kaparehong-kapareho po nung nangyari doon sa kapatid niyang si Raffy Tulfo sa Senado. Yung tungkol doon sa ipinaglalaban din niya, ini-sponsoran din niya na bill, yung Magna Carta for Seafarers, na mga very basic na tanong, hindi niya rin masagot-sagot yung nagtatanong na si Senator Pia Cayetano. Kaya nung hindi niya masagot, nagtaas-taasan siya ng boses, nagalit siya doon sa nagtatanong. Aba, kakahiyang ugali. Porque hindi mo masagot, hindi mo nalusutan, galit ka doon sa nagtanong. Aba, pinagtawanan siya ni Senator Pia, no? Welcome to legislative work. Hindi niya nagets yun, na insulto yun. Very subtle kasing insulto yun eh. Ganyan po mang insulto ang mga edukado. Hindi mo sukat akalain, hindi magigets ng walang alam. Okay, mas okay naman ng konti itong si Erwin Tulfo kasi hindi siya nagalit, hindi siya gumaya dun sa kuya niya na galit-galitan, uminit ang ulo, gusto pang nanghihingi pa ng banig. Gusto matulog sa banig doon sa Senado. Pero ito, my goodness, nakakahiya yung hindi talaga makasagot po. Alam niyo kayong mga mambabatas dyan, bago kayo haharap dyan sa Senado, sa debate, sa hearing, do your homework. Ang na-imagine ko yung estudyante na mayroong assignment at magbibigay ng graded recitation, yung teacher, yung professor, hindi nag-research, hindi naghanda, hindi makasagot. I-graded yun eh. Diba? Ganon po. Nakakahiya. At least yung estudyante, kung hindi nakasagot, dahil hindi nag-research, mas okay pa yun. Estudyante pa lang yun eh. Eto, my goodness. Congressman, senador, nagsipag-apply kayo dyan. Nagpaboto kayo sa tao. Ipinresenta ninyo ang mga sarili ninyo. Tapos, ang sweldo ninyo ay katataas. Tapos, wala naman pala kaming mahihita mula sa inyo. Ang bububo pala nitong mga Tulfo na to. Ano kaya yung kung Ben Tulfo rin? Kumandidato rin. Pero ito matunog ang pangalan niya, number 1 sa survey, pang senador. At sigurado mananalo yan. Sikat eh. Kasi nga, ang boboto dyan, yung mga bobotante, na hindi man lang nanonood ng mga Senate hearing. Kaya hindi nila nakikita kung gaano kabobo yung iboboto nila. Nagsasayang tayo ng pera sa mga wala namang silbi. Sana naman po, magtubuan naman po ng hiya ang mga taong ito. Napakakakapal ng mukha. Ginagamit ang kasikatan. Pero pagdating niyan, hindi pa rin mawala ang kapal ng mukha. Kasi kung may mga mukha man sila, may delikadesa kumbaga. May kahihiyan.
Sana nagsisipag-resign yan. Alam nila na alam ng tao, well, yung mga intelihenteng tao hindi yung mga bumoto sa kanila na walang alam sa mga karakas nila. Basta lang magsipagboto. Ngayon, sa 2025, siyempre, nasa taas ang pangalan niya. Top 3. Kung hindi lang minamanipula yan ng nagpapasurvey na ang nag-number 1 ay si Duterte. Yung totohanan lang na survey ay si Erwin Tulfo nga ang pwedeng nagtatap dyan. Kasi nga, sino ba ang mga participants ng mga survey na yung totoong survey? At pag nagkataon, Diyos ko po, para tayong pakyawan, ang Senado nagiging pakyawan ng mga magkakamag-anak. O, ngayon, sino ba ang pakyaw dyan? Yung mag-inang Villar, yung magkapatid na Estrada, magkapatid na Cayetano, o sino pa? Muntik nang magkaroon ng magkapatid din, o mag-amang Binay. Di ba tumakbo si Jejomar Binay? Hindi nga lang nanalo. Pero si Nancy Binay na nakapagtataka kung bakit yan nanalo na wala namang kakwenta-kwenta dyan. Smartmatic, Smart Magic, nakapagtataka Paanong nananalo yan? Anong nakaraan? Ano ba yun, number 5? Number 5 o basta mataas pa sa 10. Nasa taas. Paano nananalo yan? Halatang-halata ang kabubuhan. Real talk lang tayo Magalit na kayo sa akin sa ang sama ng bunganga ko. Sa totoo lang ang sinasabi ko, magalit man kayo dyan. Hindi ba? Kayo na nanonood sa akin, kung intelihente kayo, masasabi nyo ba na karapat dapat manalo si Nancy Binay? Nagtataka ako kung bakit paulit-ulit yan nakakapasok yan dyan Ni walang kakwenta-kwenta ang Senado ng Pilipinas. At by 2025, madadagdagan na naman ang magkakamag-anak. Tulfo Brothers. Kasi nga, mga makapal ang mukha. Sana naman kung hindi makapal ang mukha, bababa sa pwesto itong si Rapi Tulfo. At itong Erwin Tulfo, huwag siyang tatakbo. Dahil ngayon pa lang, dyan pa lang sa Kongreso, nakikita na kung anong utak mayroon siya. Natawa na lang yung nagtatanong si Ed Silagman. Sumuko na lang po sa kabubuhan. Sige po, Madam Chair, hanggang dito na lang po, hindi naman nasasagot ng sponsor yung tanong ko. Kung ako hiyang-hiya na sana ako dyan. Aayaw na ako. Or, kung hindi man ako umayaw, sa mga susunod, magpapakitang gilas ako. Improve ko sarili ko. Hindi yung napaghahalata ang mga kabubuhan, my goodness. Anong klaseng gobyerno mayroon tayo? Anong klaseng Senado mayroon tayo? Anong klaseng mambabatas? Yan ba? Yan pong mga pakyaw-pakyawan yan dyan, magkakamag-anak. Ang kakapal po ng mga mukha. Itong mag-inang Villar, anong ginagawa ninyo dyan?
Ang yayaman nyo na. Of course, hindi naman sweldo ang habol nyo dyan, kundi benepisyo ng negosyo ninyo. Itong si Mark Villar, na hindi mo nga dyan marinig ang boses niyan eh. Ito namang si Cynthia Villar, sus ko, ang tanda-tanda na. Kung magsalita, ang boring. Ang arte. Sana po kung magsasalita, yung medyo mabilis-bilis naman. Time consuming eh. Di ba? Ano may halos para kang nakikipag-usap, parang lasing. This nagkakasala lang ako sa inyo. Sumasama ang ugali ko dahil sa mga naiinis po ako diyan kay China Villar, Cynthia Villar pag nagsasalita. Parang walang energy. Ang tagal, ang syadong mabagal. Parang makonsumo sa oras po. Sana buhay pa si... Bakit nawala yun? Si Miriam Santiago. Miriam Defensor. Magaling yun. Miriam Defensor Santiago. Isa sa mga one of the best senators of all time. Ang mga senador po natin ngayon, palala ng palala. Pababa ng pababa. Parang spaghetti. Pababa. Spaghetting pababa. Hindi tumataas. Ay, hindi spaghetti. Nakakahiya. Nakakahiya ang Senado natin. Sa Congress kahit papano, may mga matatalino pa dyan eh. Pero yung Senado, my goodness, upper house pa naman. Siya ang magpa-finalize ng isang batas. Matapos pagtalunan sa Kongreso, diyan ang terminal. Kumbaga. Pero nandiyan sa tambak ang bobo dyan. Bakit ikaw, Sultana? Kung magsalita ka eh. O bakit? Senador ba ako? Wala ba akong karapatan na magreklamo? Eh, sumasahod ang mga yan? Pagkalalaki ng sahod, alang pakinabang? Anong bagong batas ba ang naipasa ngayon ng, 19th Congress? Meron ba? Ala naman silang ibang ginawa dyan, kundi magbidahan, magsikatan, magpasikatan. A bunch of fools. A bunch of stupid. Stupid bunch. Nakakabwisit. Hindi mo masisisi ang ibang Pilipino kung makapagsalita ng ang hirap mong mahalin, Pilipinas. Pilipinas ba ang may kasalanan? O yung mga anak ng Pilipinas? Anyway, minagpipiestahan na naman ako ng mga bashers dyan. Sino kaya ang high blood din? Okay, mga kababayan, tama na muna. Bukas, sino naman kaya ang iko-content ko? I-propose nyo nga mga katribo kung sino ang gusto nyong i-content natin. Okay? Anyway, it's already nearing midnight, so midnight. Sabi ko kanina, magandang araw. Eh, kasi po, kagabi ko po ito dun lang. Okay? Just preparing for another power outage. Okay?
Thank you very much for watching, and pakisabi kung sino ang gusto nyong i-content natin. Okay? Thank you for watching. Good night. Peace.